ancestors gave me gifts to read cards, predict and heal. My name is Daphne, but spirit calls me Babylon. Angels communicate through numbers. Intuition is so deep. Hi everyone! Welcome po sa inyong almost personal reading. I want you to know that this is a general reading, so you may resonate po sa buong reading na ito or baka konti lamang. Take what's only yours. I also want you to know that this is a timeless reading. So kung kailan niyo po ito napanood, the message is meant to find you. Now tingnan natin kung ano po ang mga nangyayari sa paligid. Your first card is the Two of Swords followed by the Justice card. So, parang feeling mo ngayon, tama lang, no, na nagkaroon kayo ng separation ni person or baka ikaw mismo, no, yung nakipaghiwalay sa kanya at parang sinasabi mo ngayon na this is the right thing, no, for me to do. Baka kasi napapansin mo din na things are okay, no, kapag wala itong person mo. Pag-aang ang buhay, yun ang at least somewhat either yung decision mo, kaya yung perception mo, kaya ka nakakuha ng decision or nakamake ng decision to separate, or talagang ito yung nangyayari na sa ngayon, na parang, uy, gumaganda yata yung mga blessings ko, no, since nung nawala si person. With the Eight of Swords, so ayaw mo muna, either ayaw mo na muna siyang makita kung gusto mong makipagkita ito or gusto makipag-usap, probably pinagtataguan mo, or you also parang sinabi mo sa sarili mo na ayoko na munang magjowa. Baka meron nga dito yung small percentage ng nanonood sa atin, no, yung ayoko na talaga magjowa ever. I'm already closing my heart, no? Pero syempre, mahirap magsalita ng tapos. Pwede itong mabago. Pero kung yung nakapagsalita nun, parang as much as possible, parang hindi ko na patitibukin ang puso ko, no? Sa pagmamahal. Ayan. So, with the Five of Swords, so ang nakikita naman natin dito with the Five of Swords, parang you're thriving. Parang may gusto kang patunayan dito, no? Parang it's either gusto mong patunayan dun sa ex mo that I can live without you, or gusto mong patunayan sa sarili mo na I can do this, no? I am a strong person. I am no longer, kumbaga challenge mo rin yung sarili mo to actually move forward with life, probably to, sabi mo, this is the new me, no? The old weak me already dead. So, parang gusto mo rin i-present, no, sa mga tao that you're a different person now. Ayan. Wow, with the Six of Cups, ayun lang. Pwede natin kasi sabihin, iba yung pinapresent natin sa tao, no? Sa mga tao. And I can understand why the Six of Cups showed up. Kasi nga naman, hindi naman ganun kadali na big ganun na lang, yung kakalimutan ko na lang din basta-basta. May mga pagkakataon na sumasagi pa rin siya sa isip mo, no? Or probably your heart still longs for your person. Pero ang sinasabi mo dito is, no, hindi. So you have a great sense of control na. With the Hangman and the Ten of Pentacles, kahit sumasagi siya, no, dito sa isip mo, or kahit minsan namimiss siya ng labi natin, minsan namimiss siya ng katawan natin, parang sinasabi mo, ay, nako, mag-focus ka na lang sa trabaho, or mag-focus ka na lang sa business, or
mag-isip ka ng isang bagay kung saan ka kikita ng pera. Probably, ang focus mo right now is more of your finances, no? Ayaw mo muna talaga ng mga, kumbaga, kinokontrol mo. Hindi naman sa, pwede rin. Kasi sinabi ko kanina, di ba, mayroong mga small percentage. Doon sa mga small percentage na talagang sinarado na yung puso, parang, talagang nagre-reject na ng mga manliligaw o kaya ng mga pumoporma. Naging masungit na, no, sa mga taong lumalapit sa kanila. With the Seven of Cups. So, ang dami mong gustong gawin. Kumbaga, siguro nga, no, nung meron kang karelasyon, ang sobrang focus mo is yung jowa. Na, siguro sobrang focus mo yung romance. Tama din naman yung naiisip mo na siguro meron ding realization dito, no? Kung kaya ko palang mag-focus ng ganon sa relasyon, edi try ko na lang mag-focus ngayon sa isang, sabihin natin, yung pang sa akin, yung ako yung magigain, 'di ba? Kasi parang feeling mo, dati ginagawa ko ito para sa ibang tao, which is sa jowa mo. Ngayon, bakit hindi ko gawin ito sa akin? Para sa akin. Kasi at the end of the day, buhay ko rin naman, no, yung mapapabuti kapag nag-focus ako or binigay ko yung 100% ng energy ko dito sa aking sarili. So with the Three of Pentacles, pwede natin sabihin na ngayon ay mas inuuna mo yung utak, no? Utak muna bago puso. And the Strength card. So, iba ngayon ang path na tinatahak mo. Ang tinatahak mo ngayon is wealth. Ang tinatahak mo ngayon probably is also health. No, you're probably taking care of yourself. Nasa isang tabi lang, no? Doon sa mga hindi nagsabing, sarado na yung puso ko. Baka sinantabi lang muna yung love, no? Parang sinasabi dito, diyan ka lang. Mag-o-open din naman yan kapag sa tamang panahon, no? With the Four of Pentacles and the Eight of Wands. So you're already continuing moving forward without even looking back. The Four of Pentacles, katulad ng sabi ko, kahit minsan namimiss mo siya, ganun talaga, siguro, ito yung sinasabi mong, this is part of the process, no? Part yan na may miss mo talaga, pero hindi na ako babalik sa'yo. Wow. This is your reading. Now let's check the zodiac sign of your person. This can be their sun sign or a placement in their chart. Pero bago yan, kung kayo po'y nakaka-resonate dito sa reading na ito, let me know sa comment section kung meron po kayong mga katanungan sa reading na ito, sa description box, no? Meron po dyan link. Click the link, you're gonna be routed to my website. Nandun po yung name, number, QR code, amount per question. Take advantage of the 4 questions plus 1 kasi discounted po yun. And if you want to book a private reading, nandun din po siya. So let's check the zodiac sign. This can be their sun sign or a placement in their chart. Syempre, reading mo to. Lalabas din ang inyong zodiac sign, if not, placement ng iyong chart. I'm seeing Leo. I am seeing Taurus, Sagittarius, Virgo, Scorpio, Libra. Oy, Libra, sunod-sunod, no? Capricorn is here. Pisces, Cancer, Gemini. So this is your reading. Maraming salamat. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye.